Sa kabila ng banta ng Bulkang Canlaon, nananatili pa rin sa kanilang bahay ang mga residente ng Canlaon City, Negros Oriental. Kaya naman, ang mga otoridad, puwersahan silang ililikas. Si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa Balitang Pambansa. Ipinag-utos ni Canlaon City, Negros Oriental Mayor Chubasco Cardenas ang forced evacuation para sa mga naninirahan sa permanent danger zone na hindi pa lumilikas sa kabila ng panganib na dala ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island Region. Ayon sa Executive Order No. 90-A, buong 6-kilometer permanent danger zone ay kailangan ng lisanin ng mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Ito ay kinabibilangan ng Barangay Linuthangan, Barangay Masulog, Barangay Pula, Barangay Malaiba at Barangay Lumapaw. Ayon sa LGU Canlaon, naka-standby ang sasakyan ng mga lilikas sa bawat barangay hall sa nasabing mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan naman si Office of the Civil Defense Central Visayas Regional Director Joel Eristain sa mga residente na nasa loob pa rin ng PDZ na huwag magpakampante at lumikas na habang wala pang malaking pinsala sa Canlaon City dulot ng pagputok ng bulkan. Ayokong takutin pero gusto ko lang din ipahanda talaga na maaari talagang pumutok at mas malakas pa. We are asking them, we are pleading for our residents in Canlaon City to help us help themselves. Ayon sa tagapagsalita ng Visayas Command na si Lieutenant Colonel Israel Galorio, may nakadeploy na silang tropa mula sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR unit sa Canlaon City, maging sa La Carlota at La Castellana sa Negros Occidental simula pa Disyembre 9 taong kasalukuyan. Nakaantabay din upang umalalay ang mga law enforcement agencies gaya na lamang ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng pamahalaan na kaakibat ng LGU sa pagresponde sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, sa Agua Ilanan para sa Balitang Pambansa.